First time mo bang kumuha ng pag-ibig number at hindi nyo alam kung paano? Good thing nandito kayo sa video na to dahil sa video na to malalaman ninyo kung paano kumuha ng permanent pag-ibig number through online. Kaya kung gusto nyo malaman, panoorin nyo po yung video na to hanggang dulo dahil ang video na to ay makakatulong sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Gamit niyo yung cellphone, i-search nyo po virtual pag-ibig. At para mas mapabilis po sa inyo guys, meron po akong link na sa baba, sa description box below. I-click nyo lang po yan para madiretso po kayo dun sa website. After nyo po maklik ang link, diretso po kayo dito sa site na to. I-click nyo lang po yung data privacy and proceed. Dito sa page na to guys, select nyo lang po yung be a member. Post register po guys. Then continue. Dito, mapupunta po kayo sa online membership registration. Dito nyo na po ilalagay po yung last name, first name, at middle name. If ever po na wala po kayong middle name, i-click nyo lang po yung no middle name. Lagay nyo po yung date of birth po ninyo, month, date, tsaka year. After nun, sa may bandang baba, may makikita po kayong letters or numbers dyan. I-type nyo lang po yan. Make sure po guys na accurate po siya. Doon po sa nag-appear. Tapos submit po. Dito po ilalagay nyo na po yung membership information po ninyo from last name, first name, middle name. Make sure guys na lahat po ng naka-asterisk is malalagyan po ninyo ng data. Maliban na lang po sa walang asterisk, optional po yan. Nasa inyo po kung pipil upan nyo po yan, katulad na lang dun sa fathers. Makikita nyo po sa bandang baba po nung pag-ibig ID number or member, meron nyo dyan check if same as above. I-check nyo po yan kapag same po siya sa nasa taas po. Tapos, next po. Dito sa page na to ay ilalagay nyo po yung place of birth po ninyo, citizenship at civil status. Sa baba ng place of birth, may click to get place of birth yan guys. Yan po yung i-click ninyo para mahanap nyo po yung place of birth po ninyo. At same as usual guys, kung ano po yung naka-asterisk, yun po yung importante. At other naman po guys, katulad ng SSS, GSIS, if wala pa po kayo, pwede nyo po i-skip yan, tapos mag-next po kayo. Sa next page po is yung address. Ilagay nyo lang po kung saan po kayo ngayon. If same po yung permanent address po nyo at present address, i-check nyo lang po yung kung same po siya. Sa may bandang baba naman po guys, kung ano po yung prepared mail address po ninyo, click nyo din po kung saan po kayo prepared. Tapos next. Dito naman sa contacts guys, nakadepende naman yan sa inyo kung maglalagay kayo. Kung may cellphone number at gusto nyong ilagay, pwede naman. If ayaw nyo, pwede naman hindi. The next guys is yung hers. If in case guys na may mangyari sa inyo, wag naman sana. Ilalagay po ninyo kung sino po yung magiging beneficiary po ninyo. So dito guys, ilalagay nyo po kung ano yung relationship nyo sa kanya. Tapos ilalagay nyo yung last name, first name, at middle name. Pati po yung birth date po niya. Tapos isi-save nyo po. Sa membership category naman guys, nakadepende po yan sa inyo kung kayo po ay employed sa private. At kung kayo naman ay unemployed, pwede naman po ninyong piliin yung sa bandang baba. So since na employed tayo sa private, ito na po yung lalabas at mag-a-appear sa kanya kapag employed private po yung pinili po ninyo. So lahat po ng naka-asterisk dyan ay pipilapan po ninyo kasi kapag hindi nyo po napilapan yan, yung mga naka-asterisk ay hindi po siya magpo-proceed. Sa next page is yung employment history. Kapag may additional employer po kayo, pwede nyo pong ilagay po dyan. Pero optional po yan guys ha, nakadepende yan sa inyo kung lalagyan nyo po. So, sa may last page is yung isasubmit nyo na po yung registration po ninyo. At nakalagay dyan na lahat po ng mga information na nilagay ninyo ay true and correct. After nyo po masubmit yan, ay successfully register na po kayo. At may reminders din po na nakalagay na do not forget to print your membership data form. So, if hindi daw available yung printer ninyo, pwede nyo pong isave yung file niya at ipaprint nyo po. So, question kung saan nyo po mahanap yung printout. Wali email po yan sa inyo at may marireceive din po kayong text message po together po dun sa RTN po ninyo. Yung RTN pala guys, yun po yung gagamitin po ninyo as a temporary pag-ibig number po. Pero hindi pa po talaga yun yung pag-ibig number nyo. Bali, mag-wait po kayo ng after 2 working days para ma-verify po yung permanent pag-ibig ID number ninyo. So, paano nga ba mag-verify? Sa pag-verify guys, pupunta uli po kayo sa page na to. Ang pipiliin nyo na po is yung verify MID number. Tapos dito guys, ilalagay nyo po yung RTN po na binigay po sa inyo.
or na-receive ninyo sa text message. Tapos ilagay nyo po yung apelyido po ninyo, pati yung birth date, then submit. After po ninyo masubmit guys, lalabas na po yung membership ID number na permanent po ninyo. So congratulations guys! Kung nakatulong man ang video na to, please give me a like and please don't forget to subscribe para sa tuloy-tuloy na panunood ng ating informative video na kagaya nito. Once again, this is Yanch and see you to my next video. Yanch TV.